Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng ma-misplace ni Yun Xiang ang pangyayari sa batang Fourth Sage. Gayong super natuon ang pansin niya sa iba pang mga kalahok sa nagaganap na trial para sa Star Soul General Aubing para pumili ng bago nitong host. At kaya naman sa ngayon ay nagkukumahog ang ating bida na balikan ang mga ilang nangyari kay Miao. Sa pagpapatuloy ng ating kwento mula sa mga monitor ay nagsusumikap ang ating bida na hanapin ang ilang mga mahalagang pangyayari at naganap kay Miao. Nang nakita niya ang oras na kung saan ay nagpapaalam si Zikong sa kanyang anak ay napagtanto ng ating bida na ito ang kanyang nakaligtaan. Naayon kay Miao sinasabi niya kay Zikong na huwag kang mag-alala ama, mag-ingat ka sa daan. Sabay niya naalala ang kanyang mga bilin gayong inihayag rin niya na huwag kalimutan na bumili ng regalo para sa akin. Hindi mo dapat iyon kalimutan. Nang marinig ni Yun Xiang na may isang bagay na ibinilin si Zikong sa batang babae subalit ayon sa ating bida ay wala siya naaalala tungkol dito kaya kanyang napagdesisyonan na e-check kung ano ba ang bagay na iyon. Hanggang sa dumating sa punto na kasalukuyan ay itinuturo pa lamang ni Zikong sa batang Fourth Sage ang Silang Formation. Subalit hindi ito ang pangyayari na nais niyang makita. At nang e-forward niya sa oras na kung saan ay nagbigay na ng isang pangako si Zikong kay Miao na kung sakaling makultivate ng batang babae ang ikatlong yugto ng Silang Formation, sa oras na makarating daw si Zikong sa Chando Kingdom ay ibibili daw niya ng pasalubong si Miao ng Chando Barbecue Duck. Na siyang ikinasigla ng batang babae matapos niyang marinig na may gantimpala kung sakaling magtagumpay siya na ma-cultivate sa ikatlong antas ang Silang Formation technique. Ngunit hindi pa rin ito ang nais na makita ng ating bida kaya muli siyang nag-forward. Hanggang sa makita niya na may isang bagay na ibinibigay si Zikong sa kanyang anak, na ayon kay Yun Xiang ay marahil ito ang pangyayari na dapat niyang makita. At nang ibigay ni Zikong ang Jade Sleep sa batang babae ay hiniling niya rito na protektahan ang Jade para sa kanyang ama, gayon din ay may dalawang bagay na nais niyang ipagbawal sa batang babae. Ang una, sa loob ng formation ay hindi dapat gawin ni Miao ang mag-construct ng Star General Wenzong kung saan-saan. Ang pangalawa, mahigpit niya na ibinilin sa batang babae na huwag lalabas at huwag na iiwan ang formation. Nabagamat sinang-ayunan ni Miao ang mga kahilingan at bilin ng kanyang ama subalit nakikiusap ang batang babae na huwag na lamang daw umalis ang kanyang ama. Ngunit dahil sa may mahalagang dapat gawin si Zikong sa Chando Kingdom, kaya hindi maaari na hindi siya umalis ngayon, gayon paman, pinakiusapan niya ang kanyang anak na huwag na itong umiyak at malungkot. Gayong ipinangako niya rito sa oras na makabalik ako pagkatapos magawa ang ilang mga bagay na ito ay dadalhin kita at ipapasyal sa labas. Sa oras na iyon, pupunta tayo sa Chando, at dadalhin ka ng iyong ama sa Chando upang kumain ng mga lutuin. Sa paglabas at pagkain ay biglang nabuhayan ng batang babae at sumigla na rin matapos niyang marinig ang pagkain mula sa Chando. Si Zikong naman ay sinabi niya sa batang Fourth Sage na totoo ang kanyang mga ipinangako. Gayong pinatutuhanan ni Zikong na ang kanyang mga pangako ay humiling ang batang babae sa kanyang ama na kung maaari bang dalahan siya ng Chando Barbecue Duck. Na agad naman sinabi ni Zikong na syempre naman. At may isa pang hiling si Miao na mula naman sa Linyin City na bonds na tinugunan naman ng kanyang ama na walang problema. Gayong lahat ay tinatanggap ng kanyang ama ang kanyang bawat hiling ay nag-request muli ang batang babae mula naman sa Zhongzhou. Na braised carp noodles, nanju, pickled seafood, at sa bisyo kung saan may masarap na sautéed mutton rice. Gayunpaman, sa dami ng request ng batang babae ay sinabi pa rin ni Zikong na wala problema dadalahan kita ng lahat ng iyan. Upang mapatibay ang pangako ay humiling rin si Miao ng pinky promise sa kanyang ama at sinabi rin niya na huwag ito gagawa ng pandaraya. Na tinanggap ni Zikong at ipinangako rin ito sa kanyang anak na tutupad ito sa kanyang mga ipinangako. Subalit malungkot na sinabi ni Miao na ama, kailangan mong bumalik agad. Para hindi na mag-alala ang batang babae inihayag ni Zikong na huwag mag-alala, kung makatagpo ka ng isang mapanganib na sitwasyon. Kailangan mo lang na isaaktibo ang Formation Jade Sleep na ibinigay ko sa iyo, maaari mo itong magamit bilang sistema ng pagtatanggol. Bukod dito sa oras na gamitin mo ang Jade Sleep ay ma-alerto rin si tatay, at ako ay mabilis na babalik upang maprotektahan ka. Ayon naman sa pag-aanalisa ni Yun Xiang, na kung ibinigay ito ng kanyang ama bago siya bumaba mula sa bundok. Tungkol sa Jade Sleep, na mukhang tulad ito ng mga sleeps na ginamit ng mga taga-Central Continent Sect.
Na ang pangalan ay ganoon pa rin. Kaya nangangahulugan ba na ang tao na ito ay buhay pa? Pagkatapos ay muling nag-forward ang ating bida ng bahagya, hanggang marating niya ang oras na kung saan ay kumakain si Meow. Sa kanyang pagpapasalamat kay Jux Iyang ay tumugon naman si Jux Iyang na hindi na kailangan pang magpasalamat ang batang babae sa kanya gayong isa lamang naman daw siyang alipin subalit hindi na nagsalita pa ang batang fourth sage matapos noon. Nang nasa labas ang dalawa ay niyakap ng batang babae si Jux Iyang sabay niya sinabi rito na nangungulila na siya sa kanyang ama. Hanggang sa nagkwento na rin ang bruha na babae na si Jux Iyang na ayon sa kanya ay maging ako ay nangungulila rin sa aking pamilya. Higit sa 10 taon nang wala akong balita sa kanila na kung sila ba ay buhay pa o hindi na. At ang sumunod naman na nakita ng ating bida na kung saan ay kasalukuyang na nahuhulog ang batang babae mula sa isang mataas na puno gayunpaman ay nagsumikap si Jux Iyang na saluhin siya. Pagkatapos ay napansin ng batang babae ang braso ng kanilang alipin na may pusas ay halos nagkakaroon na ito ng mga sugat dahilan ng pagkakagapos nito habang ang ating bida naman ay nanatiling tahimik na nagmamasid pa rin. Hanggang sa marahil ay maramdaman na ng batang babae ang awa sa kanilang alipin kaya naman napagdesisyon na niya na alisin na ang mga pusas nito sa kamay at paa. Gayong kaya nagawa niyang maalis ito ay naging dalubhasa na siyang gumamit ng teknik na itinuro ng kanyang ama. Hindi naman sukat akalain ni Yun Siyang na gamit ang clumsy method, ay nagawang linlanggan ang mga inosente at walang muwang na batang babae. Matapos naman na maalis ni Meow ang pusas ni Jux Iyang ay sinabihan niya ito na kailangan munang lisanin ang lugar na ito. Naaawa ako sa iyo, gayunpaman ay ibabalik ko sa iyo ang iyong kalayaan sa lugar ng aking ama. Magsasalita pa sana si Jux Iyang gayong marahil ay hindi niya sukat na akalain na gagawin ni Meow ang palayain siya subalit gumawa ng isang lagusan ang batang babae at mabilis niya sinabihan ang bruha na kailangan mo nang umalis bago pa bumalik ang aking ama dahil sa kung mangyayari iyon ay hindi mo na magagawa pang makaalis sa lugar na ito. Gayunpaman, nang nasa labas na ng silang formation si Jux Iyang ay nagpasalamat naman ito sa kabutihang loob ni Meow bago tuluyan na umalis. Subalit nang nakatalikod na siya sa batang babae ay mababakas sa pagmumukha ni Jux Iyang ang madilim nitong saloobin habang si Meow naman ay animoy nakaramdam ng lungkot sa kanyang ginawa pero sa kanyang awa sa alipin ng kanyang ama ay desidido na siyang gawin ito. At nang tuluyan nang nakalabas si Jux Iyang ay muli na. Isinarado ni Meow ang silang formation gayong isa ito sa mahigpit na ibinilin sa kanya ng kanyang ama. Sa kabilang banda naman ay napatuon na lang ang ating bida sa kanyang ulo gayong hindi siya makapaniwala na napakabobo ng fourth sage dahil daw sa napakadali nitong maguyo. Ayon pa kay Yun Siyang na maaari ba ito ang pagkakamali na hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Ngunit naisip niya na napakababaw nitong dahilan kaya marahil ay hindi raw ito. Kaya naisip niya na mag-rewind pa ng bahagya para alamin ang tunay na dahilan kung bakit ito ang trial ng fourth sage. Sa panig ni Meow pagkaraan ng ilang araw matapos niyang paalisan ang kanilang alipin gaya ng ibang bata dahil sa wala na siyang kasama ngayon ay naiisip na lamang niyang maglaro sa gilid ng kanilang bahay. Ngunit hindi naman niyang magawang magsaya dahil sa ngayon ay kanyang napagtanto na dapat daw ay hindi na lamang niya pinaalis si Jux Iyang dahil ngayong nag-iisa na lamang siya ay kanyang napagtanto na napaka-boring ng ganito. Sa sumunod naman na araw, na kung saan ay binibilang niya ang mga araw na lumipas mula sa 3, 4, at 5. Gayong sa darating daw na ika-7 na araw ay kanya ng kaarawan subalit bakit hindi pa rin daw bumabalik ang kanyang ama hanggang sa ngayon. Makalipas pa ang ilang araw, makikita naman ang batang babae na nakatambay sa ilog na kung saan naman ay tumindi pa ang kanyang pangungulila sa kanyang ama at sa tagal ng pagbalik ni Zikong ay sana lang daw ayon kay Meow ay walang nangyari na masama sa kanyang ama. Tila nakaramdam naman ang ating bida ng awa ng pakiramdam, matapos na makita niya ang ilang araw na kalungkutan ni Meow dahil sa pag-iisa nito. Makaraan naman ang ilang saglit ay nakarinig si Meow ng ingay malayo mula sa kanyang kinaroroonan na lugar, kaya naman ay biglang sumaya na ang kanyang mukha gayong kutob ng batang babae na marahil nakabalik na ang kanyang ama. Gayong di naman siya sigurado ay mabilis niyang pinuntahan kung saan nagmumula ang malakas na ingay upang tiyakin kung ito ba ay ang kanyang ama. Subalit iba ang pakiramdam ni Yun Siyang sa ingay na kanyang naririnig isa sa kanyang hinuha ay may puwersahan na nais magbukas ng formation. Ngunit di rin naman siya sigurado kaya naman mas mainam na puntahan para tingnan. At sa kabilang banda mula dito sa labas ng Great Formation, ay may mga ilang Star Soul General nga na makikita,
Bukod pa dyan ay makikita rin na gumagamit ang mga ito ng formation drilling. Sa panig ng mga dumating sa lugar ay sinubukan nilang batasin ang formation na ito pala ang lumilikha ng ingay na narinig naman ni Meow sa kasamaang palad ay inakala ng batang babae na ito ay ang kanyang ama. Ngunit kahit na gumagamit na ng tools ang nais makapasok sa formation ni Zikong ay mapapansin na hindi epektibo ang kanilang kagamitan sa Great Formation Array. Habang ginagawa ng mga Star General ang pag-drill sa formation ay iniulat ng isang bruha na babae sa isang matandang babae na ang kanilang hinahanap na tao ay ang siyang may-ari at gumawa ng formation na ito. Ang matandang babae ay ang headmaster ng Huang family na nasa peak na rin ng Heavenly Stage. At ang kanyang pangalan naman ay Huang Chengnan na marahil ito ay lola ni Meow kung di ako nagkakamali. Naayon naman sa ginang na si Chengnan ay hindi ko naiisip na magtatago sila sa Shadow Zikong Mountain. Sa tagal ng pag-drill ay natanong na ng bruha sa kanilang inatasan na kung gaano pa katagal ang dapat ilaan para mabuksan ang formation. Ayon naman sa gumagawa ng pag-drill sa formation ay inihayag niya na di nila matitiyak kung gaano katagal ang aabutin upang mabuksan ito dahil ayon sa kanya ang formation ay medyo kakaiba gayong napakatibay nito. At inihayag naman ng isa na nakaalalay ay bagamat ginamit na nila ang buong potensyal at lakas ng formation drill na kanilang dala. Ngunit tila wala rin magagawa dito na malamang di nila makayang masira ang formation. Gayunpaman, iminungkahi niya na may isa pang magandang opsyon ang humanap na lamang ng formation master para mabuksan ito. Gayong wala pala silbi ang kanilang ginagawa ay galit na galit ang bruha sa mga gumagawa ng pag-drill at mayabang rin niya na sinabihan ang dalawa na isang bungkus kayo ng basura. Sambit pa niya na bakit nais pa ng head ng pamilya na panatilihin kayong mga walang silbi. Sa labis naman na pangungulila ni Meow ay hindi na niya na-check kung sino ba ang dumating sa labas ng kanilang formation. Bagkus basta na lamang niya ito binuksan na sa kanyang pagsasalita na hinahanap ang kanyang ama ay agaran naman siyang napansin ng dalawa na nagsasagawa ng pag-drill. Habang kinalaunan ay nakita ni Meow na ibang tao ang kanyang natagpuan sa labas, at kabado niya na natanong kung sino ang mga tao na nasa kanilang labas. At gayong isa na itong magandang pagkakataon para sa panig ni Chengnan ay agaran na itinuturo ng bruha na ang formation ay nakabukas mula sa loob. Dahil sa hindi kilala ni Meow ang mga tao sa kanyang bungad ay agaran din niyang isinasara ang formation na kanyang binuksan gayong batid niya na ang mga taong ito ay may ibang hangarin. Subalit laking pagtataka niya gayong bakit hindi na niya magawa pa na isara ang silang formation. Na ang dahilan pala ay ikinalang ng Star General ang kanyang kagamitan na pang-drill na ginawa para sa pagwasak ng gaya nitong formation. Na bagamat di nila magawa wasakin ito subalit ngayon ay may nakabukas kaya naman mas naging kapaki-pakinabang ang kanyang tools. At dahil sa hindi na magawa maisara ang formation ay mabilis naman na iniutos ng bruha sa kanyang kasamahan na magmadali at hulihin ang batang babae na nasa loob ng pader. Na agad naman ay mabilis na nagsipulasan ang kanyang mga tauhan para dakipin si Meow. Dahil dito ay nabagabag na ang batang Fourth Sage tanong rin niya na ano ang planong gawin sa kanya at bakit ang mga ito ay nagkukumahog na dakipin siya. At nang tuluyan nang nakapasok ang mga bayabas na nilalang sa loob ng formation, nang makapasok na sila ay nagsipag-construct ang mga ito ng kani-kanilang Star General. Kaya nawalan na ng pagkakataon si Meow na makaalis dahil sa napaligiran na siya ng napakaraming Star General na tauhan ni Chengnan. At nang makalapit ang bruha mayabang niya na sinabihan si Meow na maliit na nilalang hindi muna magagawa pa na makatakas. Sa oras na ito, ay natiyak na ng batang Fourth Sage na ang mga tao na ito ay talagang mga masamang tao, kaya wala na siyang mapagpipilian dahil sa kasalukuyan ay wala rin naman ang kanyang ama sa kanilang nasasakupan. Gayong ang pinakamabuting gawin ay ang lumaban gamit ang kanyang Star General. Bago pa mahuli ang lahat ay nag-construct na rin si Meow para harapin ang mga nanghihimasok sa kanila. At sa lakas ng naging power impact ay naalarma ang mga Star General na nakapalibot kay Meow. Maging ang napakayabang na bruha ay laking gulat niya matapos niyang masaksihan ang pagbuo pa lamang ng Star Soul General ng batang nais nilang dakipin. Pati na rin ang kanilang headmaster na si Chengnan ay tila nakaramdam din ng pagkabigla dahil di niya inaasahan na bagamat isang bata ang nasa kanilang harap ay nagagawa na nitong makapag-construct ng Star Soul General sa napakamurang edad. Dahil sa muli ay ipinatawag ni Meow ang Star Soul General Wenzong para labanan ang mga mapangahas na pumasok sa kanilang lugar.
Nang malinaw nang nakita ng bruha ang Star General Wenzong ay mas nagulantang pa ang bruha na kung ito ba talaga ang orihinal na host ng Star Soul General na ito. At nababalisan niya na tinatanong si Chengnan na, kanyang madam, at gayong marahil ay nakaramdam ng paninibugho ang bruha dahil di niya sukat akalain na ang batang babae ay isang host ng malakas na Star Soul General. At nababalisa rin niya na natanong si Chengnan na baka daw ito ay anak ni Yunji at ni Zikong na tinatawag nitong isang pervert. Subalit tila ay nainis si Chengnan dahil sa ingay ng kanyang tauhan kaya sa halip na sagutin niya ang kanyang tanong ay ang itinugon nito ang kanyang malakas na sampal sa maligalig na babaeng bruha. At ngayon, mas di siya makapaniwala na kung bakit siya ay sinampal ng kanyang boss. At seryoso na inihayag ng matandang babae na kahit na siya ay naging vagabond, anak pa rin siya ng pamilyang Huang, at hindi ako makapapayag na insultuhan lamang siya ng isang langgam na kagaya mo. Dagdag pa niya na hindi ko naisip na ang anak ni Yuzi ay magiging isang host, sambit pa niya na maaari nitong matiyak ang kasaganaan ng pamilyang Huang sa darating na daan-daang taon. At gayong nakakita ng isang magandang oportunidad ang matandang babae ay iniutos niya sa kanyang mga tauhan na gumamit ng soul binding rope upang hulihin ng buhay ang batang babae. Gayunpaman ay mahigpit na niya na iniutos na maging maingat at huwag magkamali ang sinuman na masaktan ang batang babae. Gayong ang sinumang makasakit o makapinsala sa kanya, ang kanilang buong pamilya ay papatayin. Sa napakatindi ng magiging parusa sa sinumang magkamali kaya triple ang ginawa na pag-iingat ng kanyang mga tauhan na paghuli kay Miao. At sabay-sabay nila na ginamit ang soul binding rope na may labis na pag-iingat, hanggang kinalaunan nga ay nagawa nilang matagumpay na magapos ang batang babae mula sa dalawa nitong kamay at dalawang paa. Habang kasalukuyan naman ay nakagapos si Miao, ipinakita ang kalangitan. At sa panig ng bata gamit ang pangalan ng Star Soul General Wenzong, ay nais niya na hiramin ang kapangyarihan ng kalangitan na hindi naman nabigo ang batang babae gayong mula sa itaas mula sa pagpapakita ng ilang bagay ay namumuuna ang kidlat sa paligid nito. Hanggang sa malakas na tinatawag ni Miao ang kidlat na magtungo sa kanya. Naikinabahala naman ng bruha at matandang babae na si Chengnan matapos nila na mapansin ang nabubuong malakas na kidlat. Hanggang sa dumating ang oras na tuluyan ng dumilim ang kalangitan, kasabay ang pagbaba ng namumuong kidlat na siya namang ikinabahala ng mga tauhan ni Chengnan. Dahil sa di nila matiyak kung ano ba maaari nilang sapitin sa mga susunod na mga sandali. Di pa nga ganoon nagtatagal ay biglaang lumakas ang kidlat at ang matinding thunder attack na ito ay makikita naman na sabay-sabay na tumatama sa mga Star General na gumapos sa batang Fourth Sage. Maging ang kanyang hangal na tiyahin, ay di makapaniwala sa nagawa ni Miao. Dahil sa matapos na i-attract ang kidlat ay nagawa niyang gamitin ito bilang pang-atake sa kalaban subalit ang bruha nitong tauhan ay halos takasan ng kanyang kaluluwa nang masaksihan niya na ubos ang unang nagtangka na hulihin ang maliit na batang babae. Gayong natuluyan na ang pumipigil kay Miao ay tuluyan na rin nawala ng bisa ang soul binding rope na kanina lamang ay mahigpit na pinagbabawalan ang Fourth Sage upang makagalaw. Gayon din mula sa itaas na bahagi ay makikita na talagang naparalisado na ang lahat matapos na tamaan ang bawat isa ng kidlat. Bagaman medyo marami ang napita sa tauhan ni Chengnan ngunit sa halip na magalit ito sa kanyang pamangkin ay nakaramdam pa ang matandang babae ng pagrespeto kay Miao. Gayong ngayon lamang niya nalaman na ang isang Earth Stage ay maaari ba talaga na makagawa ng malaking mapangwasak na atake gayong bilang lamang ang nakagagawa ng ganoon kahusay ay sigurado niya na itong si Miao ay isang ganap na talentado. Dagdag pa niya na kung mabibigyan lamang daw ng maayos na pagsasanay ang little girl na ito, ay malamang 100% na ang Huang family ay malalagay sa nangungunang pamilya sa Zishui Kingdom. At ang bruha niyang tauhan ay halos maiyak na ito na iniuuto sa iba na puntahan na si Miao upang pagtulong-tulungan na nila itong hulihin gayong na sorpresa sila sa lakas ng inaakala nilang isa lamang batang paslit. At mabilis naman na nagsikilos ang second batch na naatasan na dakipin ang batang babae at ang 6 na personalidad habang papasugod ay nag-construct na rin sila ng kanilang Star General bago pumasok sa Silang Formation. Dahil sa loob ay nagsummon na si Miao ng kanyang sandata para labanan naman ang isa pang grupo na ito. Ngunit dahil sa inilabas na kautusan ng kanilang pinuno na huwag saktan ang batang babae kaya mas pinili ng lahat ang first option na gumagamit ng soul binding rope upang hulihin ang kanilang target.
Dahil sa napansin ng bruha na nasa alanganin ang pangalawang grupo ay lakas loob na niyang sinabi sa kanyang boss na may paggalang. Na gayong marahil ay natatakot na siyang matampal muli ng matandang babae na ayon sa kanyang inihayag. Panginoon, ang anak ng kagalang-galang ay hindi man lamang nagsasalita or magsabi ng kahit anuman at ang lakas ng mga troops ay limitado, nakikita niyo ba? Sabay rin niya iminungkahi na gayong isa ka naman heavenly cultivator ay bakit kaya di mo boss na personal siyang ilabas. Sa kabilang banda naman ay abalang-abala si Miao sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Chengnan, gayunpaman kahit na napakaraming kalaban ay walang hirap naman niyang napapaslang ang mga ito. Dahil sa napakadali lamang para sa bata na kalabanan ang mga nagtatangka na dakipin siya ay di makapaniwala si Chengnan na sa dami ng kanyang mga tauhan subalit isang bungkus rin pala ang mga ito ng basura. Gayong wala mapapala kung aasa lamang sa kanyang mga alagad, ay inilabas na ng matandang babae ang personal niyang Star Soul Talisman para siya na mismo ang humarap sa kanyang pamangkin na si Miao. Sa kabilang banda ay iniutos ng isa na tumutudye sa bata na magtulungan na silang lituhin ang kanilang target at pinapwesto niya ang ilan sa bandang likod. At ang batang Fourth Sage sa ngayon ay nakaramdam na ng pagod dahil sa medyo. Marami-rami na rin ang kanyang nakalaban bukod pa dyan ay napaka-bata pa niya para labanan ang napakaraming tauhan ni Chengnan. Subalit hindi pa man siya nakaka-recover ng lakas ay muli na namang ginamit ng mga hangal ang kanilang mga soul binding rope mula dito sa kanyang kanang bahagi, at sa kaliwa. Subalit gaya ng estratehiya na kanilang napag-usapan ay lituhin muna nila si Miao gaya ng ginagawa nila na pagtira ng pang-provoke lamang. Na habang iniwasan ni Miao ang pag-atake sa kanyang harapan ay lingid naman sa kanyang kaalaman ay may dalawang bayabas na umaatake mula sa kanyang likuran. Hanggang sa humantong na tuluyan na siyang nagapos ng soul binding rope sa liig at dalawang braso na kanyang ikinabigla gayong tunay ay nasorpresa siya sa husay ng mga tauhan ni Chengnan ngunit sa halip na mangamba ay muli tumangala ang batang babae sa kalangitan, dahil sa muli niyang ipinatawag ang kidlat. At muling matagumpay na napaslang ni Miao ang mga scoundrel o ang mga tao na mga walang moral. Na halos ay naprito ang lahat sa lakas ng kidlat na kanilang buong-buo na sinulo. Subalit ang kapalit naman ito ay ang labis na pagkahapong-hapon ng batang Fourth Sage dahil sa halos nagamit na niya ang 70% ng kanyang buong lakas para lang labanan ang nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Habang nakatuon si Miao sa lupa dahil nga sa labis na pagod ay may biglaan naman na pumalakpak sabay niya rin sinabi na ang ganitong talento ay tumpak na talentado. Dagdag pa niya na gaya ng aking inaasahan na mula sa taong may bloodline ng Huang family. Kaya naman mabilis rin na nilingon ni Miao upang alamin kung sino ba ang nagsasalita na ito. Hanggang sa medyo siya nagulat gayong may isang Star Soul General na biglaan na lamang nag-teleport sa hindi kalayuan gayong ito pala ay ang matandang babae na si Chengnan dahil nga sa isa na itong ganap na Heavenly Stage Cultivator kaya nagagawa na nitong makapag-teleport. At nang muli siyang mag-teleport sa bandang likuran ni Miao ay inihayag naman niya na gayon pa man nakakalungkot, napakaraming pagkakaiba sa pagitan mo at ako, huwag mo sana akong sisihin sa pambubuli sa iyo. Ngunit dahil sa napansin ni Miao na malapit sa kanya ang matandang babae ay napagpasyahan niya na salakayin na rin ito na ikinaalarma ng matanda sa biglaang pagsugod sa kanya ni Miao. Ngunit napatigil ang bata sa kanyang pagsugod gayong nawala muli ang dapat sana ay kanyang sasalakayin ngunit ngayon ay hindi niya malaman kung nasaan ito. Hanggang sa ilang sandali ay muling lumitaw si Chengnan at kumilos ito ng napakabilis sa loob lamang ng ilang paghinga ay walang hirap niya na nalapitan si Miao na siya naman ikinabahala na ng batang babae. Gayong nahawakan na ng matandang babae ang braso ni Star General Wenzong ay sabay niya ito pinilipot para sa gayon ay mas mahirapan na ang batang babae sa pakikipaglaban nito na buong-buo rin na naramdaman ni Miao ang sakit sabay sa pagkapinsala ng isang braso ni Star General Wenzong. Pagkatapos niya na paralisahin ang isang braso ay mabilis na humakbang si Chengnan sa kabilang direksyon at kanyang pinaikot si Miao na walang hirap naman niya na nagawa. At nang nasa tamang posisyon na ay nag-ipon ng soul power ang matandang babae sa isa niyang kamay upang gamitin ito na pang-pump strike. At hindi na rin niya pinatagal pa gayong mabilis niya na inatake ang Star Soul General Wenzong sa mismong dibdib nito kung saan nakalagak ang kanyang host sa loob ng coffin. Matapos nga ang mapaminsala na pag-ataking iyon ay tuluyan ng nadisarmahan si Miao sa kaalab nitong makina. At pagkatapos ay makikita na mabilis na nahuhulog ang batang babae na hindi na niya nagawa pang makapaghanda sa kanyang pagbagsak dahil sa pagkaubos ng kanyang enerhiya.
Hanggang sa tuluyan ng lumagapak ang batang babae sa lupa at nagpagulong-gulong ito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang murang edad ay nagawa niyang kayahin ang matinding pagbagsak na iyon gayong sa loob lamang ng ilan sandali ay maririnig ang kanyang pagiyak. Subalit sinisikap ng batang babae na tumayo sa kabila ng kanyang tinamo, habang ginagawa naman niya ito ay patuloy rin ang pagsabog ng kanyang luha. Hanggang sa makaupo na si Miao na tinatitigan ang jade slip na ibinigay sa kanya ng kanyang ama na si Zikong. At humagalpak ng pagiyak si Miao sabay niya na sinabi na ang mga masasamang tao ay dumating sa ating tahanan ama, gayon din ay binubuli nila ako at ako ay kanilang inaaresto. Gayong ginamit na ni Miao ang jade ng kanyang ama subalit di pa rin dumating si Zikong hanggang sa mga oras na ito. Kaya naman nabigkas ng batang fourth sage na kung nasaan ka na ama, bakit ba hindi ka pa rin dumarating? At sa panig naman ng ating bida matapos niyang masaksihan ang nakakaawang pangyayari sa buhay ng fourth sage at tila nakararamdam na ito ng awa base sa nagiging reaksyon ng kanyang pagmumukha. Napansin rin niya na ang name tag ni Zikong Jing ay bakit tila huminto sa pagniningning na hindi naman niya maunawaan kung bakit nangyayari ang bagay na ito. Hanggang sa lumipas na ang mga ilang sandali, na makikita rin na nakapalibot sa batang babae ang mga tauhan ni Chengnan pati na rin ang matandang babae ay nakatindig lang gayong patuloy parent sa pag-iyak si Miao at paulit-ulit niya na binibigkas ang salitang ama. Dagdag pa niya na bakit hindi ko na magawang kontrolin ang Mountain Guard Formation, bakit? Ikaw ba ay nagsinungaling lamang sa akin ama? Gayong napakamadamdamin ang tagpo na ito maging ang ating bida na nakamasid ay animoy halos maiyak na rin matapos niyang masaksihan ang tagpo na ito. Si Chengnan naman ay nag-star solution na at sabay naman niya na natanong si Miao na little girl ano ang pangalan mo. Ngunit di naman siya pinapansin ng batang umiiyak gayong patuloy pero niya hinahanap ang kanyang ama. Bukod pa ay paulit-ulit lamang niya sinasabi ang salitang ama, bakit hindi ka pa dumarating? Dahil sa hindi tumugon si Miao sa katanungan ni Chengnan ay nilapitan na siya ng bruhang babae at mayabang niya na sinabi niya rito na hoy, little girl, ang aming honorable head ay nagtatanong sa iyo. Gayunpaman ay sinabi na kaagad ng bata na hindi ako sasama sa inyo. Gayon din ay malungkot na inihayag niya na maghihintay si Miao dito hanggang sa bumalik ang aking ama. Dahil sa tumatanggi ang batang babae ay nagbigay ng paliwanag si Chengnan gayong sinabi niya kay Miao na hindi ka dapat matakot, ako at ang iyong ina ay kapwa magpinsan, walang sino man ang maninakit sa iyo, sabay niya rin niyaya ang bata na halika sa akin. Subalit mariin pera na tumatanggi si Miao kahit na ipinaliwanag ng ginang na siya ay pinsan ng yumaong ina ni Miao dahil sa ang lugar na ito ng Zikong Mountain ay ang kanyang tahanan sa loob na ng halos ilang taon. At di rin daw siya aalis dito gayong kailangan na hintayin niya ang kanyang ama na nangako sa kanya na babalik sa oras ipatawag niya ito gamit ang jade subalit hanggang ngayon naman ay kahit na ginamit na niya ang jade ngunit wala pa rin ang kanyang ama. At napagtanto ni Yun Xiang na alam na niya kung ano ang patay na jade slip na ito. Dahil naman sa pagtanggi ni Miao na sumama sa panig ni na Chengnan. Gayon din ay iginigiit niya na kailangan niyang antayin si Zikong na kanyang ama ay palihim na binetukan na siya ng matandang babae, dahilan kaya nawalan ang bata ng kamalayan. Matapos nito ay binuhat na niya ang nakatulog na si Miao, ngunit nais na sumipsip ang bruha niyang tauhan na siya na ang magbubuhat sa bata ngunit hindi naman pumayag ang ginang. Hanggang sa dumating ang oras na lumalabas, na ang lahat matapos nila makuha ang batang fourth sage. Subalit laking pagtataka ng ating bida dahil sa may kakaibang nangyayari gayong bakit kaya biglaang tumigil ang lahat. Ang ilusyon na mundo na ito ay gumuguho. At ang mundo ay nagsisimula na muling ayusin. Na ipinagtaka ng ating bida na bakit matapos na mawasak ang illusionary world ay muli ito bumabalik. Hanggang malinaw na kay Yun Xiang na ang illusion ng fourth sage ay totally na reset. At dam ako muli sa panahon na kung saan ay magkasama pa ang mag-ama na si Zikong Jing at Miao. Kaya naman nabigkas ng ating bida na uulit-ulitin lamang ba niya ang ilusyonaryo na mundo na ito. Kaya naman muli ay ginamit niya ang awtoridad ng pagiging Diyos ng ilusyonaryo na mundo para fast forward ngunit matapos ang 14 na beses ay gayon pa rin muli ay nare-reset. At ito ang dahilan kung bakit siya ay natigil sa isang walang katapusang ikot. Gayong ang kanyang panloob na bahagi ay naghihintay para sa kanyang ama na hindi na bumalik. At umabot na ng 15 beses, 16 na beses, 17 na beses na halos ay antukin na si Yun Xiang sa paulit-ulit na kanyang nakikita.
At umabot ang pag-reset ng 20 ulit. Na tila napagtanto na ng ating bida na wala ito katapusan. At naiinip na rin sa mga oras na ito ayon pa sa kanya ay ayaw ko nang magambala pa. At pagkatapos ay napagplanuhan na niyang tulungan ang Fourth Sage sa di makaalis-alis sa kanyang mundong ilusyon at isipin na lang daw na ito ay isang tuition fee bilang kabayaran sa pagnanakaw niya ng tungkol sa ceiling formation technique. Gayong nasa oras na kung saan ay tinatanong ng ginang ang pangalan ni Miao habang ang batang babae naman ay paulit-ulit niya na binigkas ang salitang ama bakit ba hindi ka pa bumabalik. At nang masabi na niya na ang kanyang huling hiling na sana daw ay bumalik na si Zikong upang miligtas siya at bago pa siya patulugin ng matandang babae, ay gumamit na ng isang teknik ang ating bida para tulungan ang Fourth Sage sa pagka-stuck nito. Gayong gumawa siya ng isang personalidad na kawangis ni Zikong at bukod pa dyan ay ikinulong niya rin ang ilang Star General na tauhan ng ginang na ikinagimbal naman ng mga ito. Subalit sa ngayon ay nakatingin pa rin si Miao sa Jade na mula sa kanyang ama. Hanggang sa tuluyan na niyang napansin na may dumating, na ikinagulat niya dahil sa ito ay ang kanyang ama, ngunit lingid naman sa kanyang kaalaman ito ay ang ating bida na si Yun Xiang. At ang tatlong tauhan ni Chengnan ay hindi naman maunawaan kung ano ba ang nangyayari sa kanila gayong bakit mayroon ito at ang isa ay napagtantunan na hindi ito maganda habang ang isa naman ay humihingi na ng tulong sa kanilang boss. Subalit hindi na rin sila natulungan ng matandang babae dahil sa pinasabog na ng ating bida ang mga ito, na ipinangamba na ni Chengnan dahil sa ang maaari lamang gumawa nito ay ang Formation Master. At nang nakita naman niya sa kanyang harap si Zikong ay hindi naman siya makapaniwala at laking tanong niya na kung paano nangyari ito. Ang ating bida naman na nagpapanggap na si Zikong ay humingi ng paumanhin sa batang babae dahil daw sa huli siyang nakarating. At dahil sa mga pahayag na iyon ng ating bida ay nasambit naman ni Miao na ama. Sa wakas narito ka na. Nandito si Miao na nag-iisa hinihintay kita ng matagal, at ng mahabang panahon. Sa susunod nating video, ay dadako na tayo sa paglalaban ni Yun Xiang na nagpapanggap na si Zikong upang labanan na ang matandang babae at para na rin matapos na ang ilusyonaryo na mundo ng Fourth Sage. Gamit ang kanyang kasanayan at paggamit sa kanyang natutunan dito ay matagumpay niyang mapipinsala ang matandang babae. At matapos niyang itapon sa malayo ang buong grupo ni Chengnan ay napatingin naman siya sa batang Fourth Sage. Ngunit habang niyayakap niya ang bata sa kawalan niya ng pag-iingat ay naramdaman nito ang kakaibang pagbabago ng enerhiya ng kanyang ama kaya mabilis siyang bibitaw sa pagkakayakap nito. Kaya naman ay nagkukumahog ang ating bida na magpaliwanag sa batang babae na nagtataka at nag-aalinlangan sa kanya. Gayunpaman ay magagawa rin naman niyang molen lang ang bata gamit ang pagkain. Bukod sa pagkain ay ililipat niya ang entire mountain formation at dadalahin ito ng ating bida ang batang babae sa pangarap nitong lugar ang Chandok Kingdom at hahandugan pa ng mga masasarap na pagkain. At dito na rin magwawakas ang masalimuot na kwento ng Fourth Sage kaya babalik na rin siya sa lugar kung saan naruroon si King Lan Shi na ginawa niyang isang babae at bukod pa dyan ay pinalaki rin nito ang kanyang ulo bago siya magtungo sa Illusion World ni Miao. At malalaman na rin ng ating bida ang second trial gayong ayon kay King Lan Shi ito ay kailangan na kalabanin ng mga participant ang dating host ni Star Soul General Ao Bing.